Tulad ng ipinakita ng mga digmaan sa Ukraine at gulpo ng Persia, ang makabagong digmaan ay mas ginagawa mula sa malayo. Sa Ukraine, dahil sa laganap na gamit ng FPV at mid-range drones, naging malawak na gray zone ang frontline na umaabot ng 12 ng milya at wala nang ligtas kahit hanggang 50 milya sa likod ng mga abanting posisyon sa ilang pagkakataon. Samantala, sa gulpo ng Persia, ang digmaan ay kadalasang isinasagawa mula sa mas malalayong distansya. Nagsasalimbayan sa himpapawid ang mga long-range drone at mga standoff missile. Inaatake ang mga target na daan milya ang layo. Ang mga Airborne Early Warning and Control o AEW at AEWNC na eroplano at o drone ay umiikot sa lugar, nagbibigay ng datos para matukoy ang target at koordinasyon ng mga pag-atake. Habang lalong nagiging sopistikado ang mga sistema ng pagtuklas at aerial denial laban sa mga banta na ito, dapat epektibo ang mga sandatang pandigma sa malalayong distansya. At ngayon, magpapakilala na ang US ng isang bagong air-launched missile na magpapalawak sa abot ng militar ng US nang higit pa sa dati nilang narating, ang Air Force Long Range Weapon o AFL-RW. Layunin ng programa na magpasok ng susunod na henerasyon ng mga air-to-air at air-to-surface na bersyon na may abot na hindi bababa sa 1,000 nautical miles. Narito ang mga nalalaman natin tungkol dito sa ngayon at kung paano ito maaring magbigay ng malaking kalamangan, lalo na sa Indo-Pasipiko. Tulad ng nabanggit, ang 1,000 nautical miles ay mas malayo kumpara sa anumang kasalukuyang ginagamit ng US pagdating sa mga air-launched na missile. Higit ito sa 10 beses ng pinakamalayo na abot ng 73 milya na iniaalok ng pinakabagong bersyon ng AIM-120, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile o AMRAAM, at halos 50 beses mas malayo kumpara sa AM-9X Sidewinder na abot lang ng 22 milya. Ang pinakabagong mga air-to-air missile ng US ay mas pinahaba ang abot ng mga pangunahing sandata ng militar ng US. Ang mas bagong Joint Advanced Tactical Missile, ang AIM-260 JATM, ay may abot na hindi bababa sa 120 milya. At ang pinakamahabang abot na air-to-air missile ng Navy, ang AIM-174B, may abot na hindi isinasa publiko na tinatayang higit sa 200 milya. Pero ang AFL-RW ay naglalayong dagdagan pa ang layo ng 5 hanggang 10 beses. Pagdating sa air-to-surface missile, mas malayo ang kasalukuyang arsenal ng US kaysa sa abot ng kanilang air-to-air missiles. Ang AGM-88 HARM na anti-radiation na missile ay may abot lang na humigit kumulang 73 milya. At ang AGM-84 SLAMR standoff cruise missile ay may katamtamang abot na humigit kumulang 168 milya. Pero ang AGM-158B JASSM-ER na long-range cruise missile ay may abot na humigit kumulang 620 milya. Ang AGM-158C LRAASM na anti-ship variant ay may abot na humigit kumulang 575 milya. At ang AGM-183 Arrow na hypersonic air-to-surface missile ay halos umaabot sa range ng AFL-RW na may abot na 774 milya. Gayunpaman, maliban sa Arrow na hindi pa operationally deployed, nalalampasan ng AFL-RO ang abot ng kasalukuyang arsenal ng US nang hindi bababa sa 1 katlo, habang ang aerial warfare ay nagiging mas malayuan na laban. Iyon ang maaring maging malaking kaibahan, lalo na sa Taiwan at sa paligid nito. Ang anti-air missile na may ganitong kalayuan ay epektibo laban sa mga critical na AEW at AEWNC na eroplano, mga refueling tanker, at iba pang importanteng aerial asset na nasa likuran. Hanggang ngayon, ang mga asset na ito ay halos malayang nag-ooperate, ligtas sa likod ng maraming depensa laban sa himpapawid na lampas sa abot ng kasalukuyang US air-to-air missile. Pero hindi na ngayon. Nakatakda ang US Air Force ng AFL-RW Industry Day na pagtitipon sa huling bahagi ng Agosto sa Eglin Air Force Base sa Florida para simulan ang proyekto. May lihim na klasifikasyon ang event at layunin nitong makipag-ugnayan sa mga kontratista ng defense industry para mapasimulan agad ang paggawa ng AFL-RW. AFL-CMC, ang Air Force Life Cycle Management Center, naghahanap ng susunod na henerasyon ng air-launched long-range weapon variants para mapalawak ang kakayahan ng US na tamaan ang mahalagang target sa himpapawid, lupa at dagat ng mas malayo at mabilis. Ayon sa paunawa ng kaganapan, ang layunin ay gumawa ng 2 variant, isang air-to-air o AA at isang air-to-surface o AS na missile na ang unang focus ay nasa JA na variant. Ayon sa paunawa, parehong AFL-RW na mga variant ay magkakaroon ng threshold minimum range na 1,000 nautical miles at kayang tamaan ang kani-kanilang AA at mga AS na target sa defense planning scenario. 2 punto, 1 at 7 punto.
isa na mga kapaligiran sa isang mabilis na paraan. Binibigyang diin ng paunawa ang pangangailangan para sa modular na bahagi at open architecture na sistema. Kasama ang paghanap ng pangunahing integrator para pagdugtungin ang mga bahagi ng isang buong misil o all-up-around. Hindi ito unang beses na inisip ng US ang mas malalayong misil na inilulunsad mula sa himpapawid. Kahit na ang abot ng AFLRW ay halos 3 beses ng alinmang abot na dati ng pinag-isipan ng US. Halos pinagtibay ng Air Force ang isang malayuang napakabilis na misil na dinisenyo para tamaan ang mga target sa himpapawid at sa lupa noong Cold War. Gayunpaman, ang pinakamalayo nitong abot Na tinawag na Advanced Strategic Air Launch Missile o ASALM ay inaasahan pa ring umabot lamang ng 300 milya o 260 nautical miles. sa post-Cold War na panahon. Sinubukan din ng US ang iba pang mga baryante ng malayo ang misil na inilulunsad mula sa himpapawid gaya ng Joint Dual Role Air Dominance Missile o JDR-ADM. Ang konseptong ito na pinangunahan ng Navy mula 2008 hanggang 2010 ay nilalayong palitan ang parehong AIM-120 at AIM-9. Gayunpaman, Nakatuon ito sa kinematic na pagganap at kakayahang magmanyobra kaysa sa sobrang layo ng abot na may tinatayang kakayahan na malamang ay limitado sa pagitan ng 54 hanggang 81 nautical miles. Noong dekada 2010, ang JDR-ADM ay naging Next Generation Missile o NGM program na ngayon ay hindi na ipinagpapatuloy. na naglalayong magkaroon ng saklaw na humigit kumulang 86 hanggang 108 nautical miles. pinakahuli Ang Long Range Engagement Weapon o LELW ay ang direktang nauna sa AIM-200 at 60 JATM at posibleng sa AIM-174B. layunin ng disenyo na maabot ang saklaw na 108 hanggang 200 nautical miles. mas maaga. Noong 2026, naglabas ang hukbong dagat ng panawagan para sa long-range anti-radiation missile na kayang tumama sa target sa himpapawid at dagat. Tinawag itong Advanced Emission Suppression Missile o AESM. Gayunpaman, Hindi tinukoy ng serbisyo kung ano ang nais nitong abot ng armas na ito. Kaya malinaw na matagal nang naghahanap ang US na makabuo ng isang makapangyarihang long-range na air-launched missile sa loob ng mga dekada. pero walang kasing lawak ang saklaw ng AFLRW. Sa katunayan, wala pang lumalapit sa abot na 1,000 nautical miles na tila na pag-usapan na noon, hindi pa ito hayagang napag-usapan kaugnay ng mga programang ito. Gayunpaman, hayagang binanggit ng Air Force sa ulat sa Kongreso noong Disyembre 2024 ang posibilidad ng anti-air missile na may abot na 1,000 milya. Ang mga counter-air weapon na abot 1,000 milya pataas at suportado ng space-based sensors ay maglalagay sa mga tanker aircraft sa panganib na dati malayang nakakakilos. Ayon sa ulat ng Air Force noong 2024, ito ay itinuturing na bahagi ng inaasahang ecosystem ng banta na nakikita ng Navy pagsapit ng 2050. Sa itsura nito, Layunin na yon na may lagay ang AFRW sa serbisyo sa susunod na ilang taon. Bakit mas naging apurahan ito? Ito rin ang tugon sa lumalaking kakayahan ng mga kalaban ng US. Lalo na ang naglalaan ng malaking pagsisikap at pera sa AEW, AEWNC at long-range na depensa sa himpapawid, Sina. pinalawak ng China ang AEWNC fleet At kakayahan sa long-range aerial denial sa nakakabahalang antas nitong mga taon. Mula sa limitadong puwersa sa riyon, patungo sa pagpapalawak ng impluwensyang militar ng malalim sa kanlurang Pasipiko. Ang partikular na ikinababahala ay ang hukbong mapagpalaya ng bayan ng China o PLA na dagdagan ang kakayahan nila sa AEW at AEWNC ng 6 hanggang 8 beses sa nakaraang dekada. Sa proseso, nabuo nila ang pinakamakabago at diversified na fleet sa mundo, sunod sa US. Naipatupad na ng China ang serial na produksyon ng turboprop KJ-500 bilang pangunahing sasakyang panghimpapawid at may mahigit 60 unit na nasa serbisyo. 40 ang nasa Air Force at mahigit 20 ang nasa Navy. Ayon sa ulat, kaya ng advanced digital radar ng KJ-500 na matukoy ang stealth na target sa mga distansyang maihahambing sa kayang abutin ng mas malalaking sasakyang panghimpapawid. Mas nakakabahala, ipinakilala rin ng China ang KJ-600, isang AEWNC na eroplano nakabase sa aircraft carrier gaya ng US E-2 Hawkeye. Nagbibigay ang eroplano sa Chinese Carrier Strike Group ng sariling malayuang radar coverage. malaki nitong napapalawak ang abot ng kanilang depensa At opensa lampas sa kayang abutin ng mga radar na nakabatay sa barko. pero lalo pang palalawakin ang mga kakayahang iyon. Ang China ay gumagawa ng KJ-3000 upang palitan ang tumatanda nitong KJ-2000. Ang bagong eroplano ay dinisenyo para mas matipid sa gasolina at may mas mahabang pananatili sa himpapawid at lakas ng radar. Bukod dito, inilalagay na ang high altitude na WZ Xiam at advanced KJ-700 para matukoy ang mga eroplanong mahirap makita at pamahalaan ang komplikadong espasyo ng labanan. Dakdak pa rito ang mga bagong espesyal na misyon na eroplano tulad ng Yixiam DZ
at Yisham LG ay pinagsasama ang AEW&C ng mga tungkulin sa malakas na electronic attack at pangangalap ng intelihensya. Ang mga sopistikadong eroplanong ito ay tutulong sa China na sabay matukoy, i-jam at hanapin ang lokasyon ng kalaban at emission sa isang misyon. Malaki ang nabawas sa kalamangan ng US sa surveillance at paniktik sa larangan ng digmaan dahil sa mga pag-unlad na ito. Nagde-develop din ang China ng long-range na sandata para sa opensiba at depensa laban sa mga banta sa malalayong distansya. Ginagamit na nila ngayon ang long-range air-launched missiles na kayang tapatan o higitan ang AFRW. Ang Changjiang 20 o CJ-20 ay isang air-launched cruise missile na dinadala ng H-6K bomber at tinatayang may abot na humigit kumulang 900 at 30 hanggang 1,200 at 40 milya. Direktang tumutugma ito sa mas mababang dulo ng rekisito ng AFLRW. Nagbibigay ito sa H-6K ng kakayahang tamaan ang malalayong target matapos lumipad papasok sa Pasifiko. May nakadeploy na ring air-launched na bersyon ang China ng YJ-21 Hypersonic Anti-Ship Ballistic Missile na inangkop para magamit sa H-6K bomber. Mayroon itong saklaw na humigit kumulang 932 milya at bilis na Mach 6 hanggang 10. Tinatayang 4,500 66 hanggang 7,600 milya kada oras. Bagamat mas maikli sa inaasahang AFLR, ang hypersonic na bilis nito ay seryosong banta sa mga carrier group. Pinapapaliit din ng China ang mga sistemang ito para magamit sa mas maliliit na taktikang eroplano gaya ng J-10. Pinalalawak ang abot ng long-range hypersonic missile lampas sa strategic bomber. Kaya kaugnay nito, ang US ay sa ilang antas ay humahabol. Pati na rin ang natitirang bahagi ng NATO. Sa labas ng US, sa loob ng alyansa, ang mga misil na katulad ng AFRW ay nasa yugto pa ng pagde-develop. ELSA, ang European Long Strike Approach, ay isang magkatuwang na pagsisikap na kinabibilangan ng isang proyekto sa pagitan ng UK at Germany upang bumuo ng bagong cruise missile na may saklaw na higit sa 1,240 milya. At ang Future Combat Air System o FCAS, SCAF, na kasalukuyang dinedevelop ng mga bansang kinabibilangan ng Pransya, Alemanya at Espanya, may kasamang plano para sa next generation ng long-range na sandata. Bagamat ang espesipikong datos tungkol sa abot nito ay nananatiling classified. Ngayon, kung naghahanap ka ng pinakabagong balita sa militar at geopolitika, ipinaliwanag ng malinaw para maintindihan mo, hindi lang kung ano ang nangyari, kundi kung bakit ito mahalaga. Iyan ang araw-araw naming hatid dito sa Military Show. Mag-subscribe sa channel para lagi kang updated sa kaganapan. Ngayon, hindi lang sa abot ng kanilang pang-opensibang long-range missiles, may kalamangan ng China. Nakadevelop din sila ng anti-aircraft missiles na abot higit 1,000 nautical miles, ang HQ-11. Ang pangunahing exo-atmospheric anti-ballistic missile o ABM system ng China, katulad ng THAAD ng Estados Unidos, meron itong kumpirmadong intercept range na humigit kumulang 1,600 at 20 nautical miles. Habang pangunahing ABM system ito, malaki ang tulong ng radar at kinematic performance nito sa pagpigil ng banta mula sa mataas na altitude tulad ng US AWACS, fighter jets, bombers at paparating na missile. Malinaw na may ilang miyembro ng elite ng PLA na naniniwalang kailangan nila ng missile na katumbas ng AFLRW na particular na dinisenyo upang targetin ang mga high-value asset tulad ng AEW, AEW&C na eroplano at mga bomber. Nagpanukala ang mga mananaliksik na Chino ng bagong hypersonic surface-to-air missile na abot ay 1,080 nautical miles at binababago nito ang kalagayan para sa US. Ibig sabihin, hindi na kayang paputukin ng US ang standoff missile nila mula sa malayo. Ibig sabihin, nasa labas ito ng abot ng depensa sa himpapawid ng China. Kailangang pumasok ang US bombers at fighters sa abot ng long-range missiles ng China bago sila makalunsad ng sarili nilang missiles. Sa madaling salita, ibig sabihin, hindi na pang malayuan ang kasalukuyang standoff missile ng US. Dahil dito, lalong kinailangan ng US ng missile na kayang makipagsabayan. Kaya na ngayon ng China na abutin at tamaan ang pinakamahalagang asset ng US mula sa higit 1,000 nautical miles. Pati ang dumaraming lumalaking armada ng mga AEW, AEW&C at tanker ng China. Ginagawang kinakailangan lalo na kung titingnan ng mga distansya sa pagitan ng mga base ng US at ng mga kaalyado nito sa Taiwan. Ang distansya sa pagitan ng mga base ng US sa isla ng Okinawa sa Japan at Taiwan ay humigit kumulang 370 nautical miles. Mas malayo pa, ang distansya sa pagitan ng Anderson Air Force Base sa Guam at Taiwan ay nasa 1,500 nautical miles. Ibig sabihin, ang mga eroplanong armado ng AFLRW sa dagat silangang China o sa hilagang bahagi ng dagat timog China ay dapat kayang umatake ng mga target sa loob ng mainland ng China gamit ang daan-daang misail basta't may tamang datos para sa pagtukoy. Magbibigay ang AFLRW sa Air Force ng paraan para pabagsakin ang mga eroplanong AEW at AEW&C, tanker, bomber at surveillance at reconnaissance na eroplano at posibleng pati mga tactical jet. Bukod pa dyan,
Magagagawa ito ng mga misal nang hindi man lang sila naalertuhan na tinatarget na sila. At hindi nila malalaman hanggang huli na para makatakas. Ang pagtugis sa mga target mula sa malayong distansya ay nagpapababa ng pangangailangang magpadala ng taktikang air power at mga support aircraft ng malayo sa unahan at sa gitna ng panganib, lalo na sa mga unang yugto ng isang labanan. Sa pamamagitan ng pagwasak sa mga mahalagang aircraft na nagpapalakas ng puwersa gamit ang mga long-range na missile, mas mapapalakas ang tsansang makaligtas ng mga tradisyonal na pangkap sa kontra-himpapawid na operasyon. Ang AFLRW na missile ay magbibigay sa mga aircraft ng US Air Force ng isa pang posibleng mapagpasyang kalamangan. Mas flexible umatake ng mga target malapit sa tactical na hangganan, ngunit malayo sa kanilang kasalukuyang mga ruta ng panglipad. Sa Pasipiko, pwedeng magkahiwa-hiwalay sa libu-libong milya kwadrado ang mga lugar ng aktibong labanan sa himpapawid o sa ibabaw ng dagat. Ang AFLRW missile ay magbibigay daan sa US na saklawin ang buong zona nang hindi na kailangang magpalipad ng eroplano sa bawat sektor. Ngayon, baka nagtatanong ka kung bakit kahit maraming benepisyo, kakaunti lang ang nade-develop na ultra-long-range air-launched missile. Isipin mo na, dahil palaging tumataas ang layo ng labanan, dapat sana ay pangunahing prioridad ang pag-develop ng mga ganitong missile. O sige, tulad ng nakikita mo sa mga apurahang plano ng US para sa AFLRW, prioridad ito. Pero hindi madaling gawin. May sariling hamon ng pag-develop ng ultra-long-range na missile na inilulunsad mula sa ere. Una sa lahat, sa mga ganung distansya, malalaking limitasyon sa propulsion at aerodynamics ang kailangang lampasan. Kailangan ng mas advanced na rocket motors para maabot ang ganung layo kumpara sa gamit sa kasalukuyang air-to-air missiles. Ang tradisyonal na solid fuel rockets na ginagamit para paandarin ang mga missile na ito ay mabilis maubos ang kanilang gasolina. Kaya umaasa na lang ang missile sa kinetic energy sa natitirang paglipad. Mabilis itong nauubos sa loob ng 1,000 nautical miles dahil sa atmospheric drag. Para mapunan ito, posibleng kailanganin ng AFLRW ang multi-stage na disenyo tulad ng air-launched ballistic missile. Maaring kailanganin ang advanced na scramjet o ramjet propulsion para mapanatili ang hypersonic na bilis ng mas matagal. Tulad ng ibang hypersonic missile, may matinding hamon din sa thermal load. Ang hypersonic na paglipad sa Mach 5 pataas sa mahigit 1,000 nautical miles ay nagdudulot ng matinding aerodynamic heating. Para hindi masira ang estruktura at maprotektahan ang importanteng electronics, kailangan ng advanced refractory materials at active cooling systems na nagdadagdag ng gastos at komplikasyon sa produksyon. Ang paglalakbay sa ganong distansya ay nangangailangan din ng malaking dami ng gasolina. Nasyan dahilan kung bakit ang missile ay nagiging malaki at partikular na mabigat. Malamang malilimitahan nito ang mga eroplanong kayang magdala ng AFLRW. Malamang na mula lang ito mailulunsad sa mga strategic bomber tulad ng B-21 Raider o B-52. Malaki ang posibilidad na masyadong malaki at mabigat ang sandata para sa internal bay at external pylon ng mas maliliit na fighter jet nang hindi nawawala ang abot o liksi. Ngayon, hindi lang Estados Unidos ang may ganitong hamon sa disenyo. Sino, Ruso, Ilagang Koreano, Iranyano, lahat ng taga-disenyo ng long-range missile na inilulunsad sa ere ay may parehong limitasyon sa pisika at chemistry. Pero may isa pang mahalagang problema na kailangang malampasan para maging tunay na epektibo ang AFLRW. Ang problema ng blind fire guidance sa 1,000 nautical miles, pwedeng makagalaw ng daan-daang milya ang target, gaya ng eroplano o barko habang lumilipad ang misil. Hindi makita ng radar ng eroplanong nagpalipad ang target sa ganitong layo dahil sa kurbada ng mundo at limitasyon ng radar. Kaya sa distansyang ito, hindi pwedeng umasang misal sa fire and forget na aktibong radar homing mula sa eroplanong nagpalipad. Dapat i-update ang gabay sa target habang lumilipad ang misal. Kailangang ibigay ng mga off-board sensor na nasa mga satellite at drone ang mga mid-course update na ito o iba pang sasakyang panghimpapawid. Kailangan nito ng matibay at jam-resistant na data link na kayang gumana sa delikadong electronic warfare na kapaligiran. Maaring mga ilangan ng upgrade sa kasalukuyang data link systems ng US. Sa kabutihang palad para sa US, yan ang larangan kung saan sila na ang may pinakamahusay na kakayahan kumpara sa kahit anong militar sa buong mundo. Hindi dapat mahirap ang pagmamaniobra ng missile papunta sa tamang lugar para sa pag-atake. Isa pang aspeto ang nananatiling hamon sa teknolohiya, ang tumpak na pag-atake sa malayong distansya. Ang sensitivity ng seeker sa huling yugto ng pag-atake. Kapag narating na ng misil ang lugar ng target, kailangang matukoy ng onboard seeker ang isang particular na target sa gitna ng sagabal at mga countermeasure. At gawin ito mag-isa, walang tulong ng iba. Kaya kailangan ng AFLRW ng seeker na may tamang sensitivity at processing power para ma-identify ang high-value target gaya ng tanker o AWACS mula sa mga decoy. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa totoo lang, ang ipinapakita ng mga hamon na ito tungkol sa AFLRW ay hindi talaga ito maituturing na isang stand-alone na sandata. Umaasa ito sa sistemang pinaniniwalaang
magiging sentro ng mga digmaan sa hinaharap. Isang lubhang magkakaugnay na kill web. Pinag-uugnay ng kill web ang mga tersyaryong sensor at iba pang suportang elemento sa iba't ibang antas ng malawak na network. Kumakalat ito sa himpapawid, lupa, dagat at kalawakan at maging sa mga domain ng cyberspace at kinabibilangan ng mga kagamitan mula sa iba't ibang sangay ng militar ng US. Hindi lang mula sa Air Force. Ang matagumpay na operasyon ng AFLRW ay nangangailangan ng real-time na pagsasama-sama ng datos mula sa web na ito upang matunton ang mga gumagalaw na target sa malawak na mga teatro sa Pasipiko o Europa. Siyempre, may mga hamon din ang prosesong yan. Kung ma-jam ng TINA ang komunikasyon o sirain ang mahalagang sensor nodes gaya ng US AWACS o satellite, Hindi na mababago ng missile ang direksyon. kaya hindi ito epektibo laban sa mga target na nagmamaniobra. Inililipat nito ang limitasyon mula sa hardware ng missile tungo sa katatagan ng mas malawak na command at control network. Dumarami ang mga bagong hamon na higit pa sa missile. Pero sa totoo lang, Dapat magawa ng AFLRW na ipataw ang parehong suliranin sa mga Chino. ang pagpuksa sa mga eroplano ng AEW at AEWNC ng China At sa iba pang mahalagang sensor, gaya ng mga instalasyong radar, ay magdudulot ng parehong epekto. hihina ang command at control network nila. At maapektuhan ang paggabay ng long-range missile nila. Iyan ang posibleng malaking kaibahan sa labanan sa Indo-Pasipiko. Lahat ng ito ay tumutukoy sa hinaharap kung saan ang distansya mula sa target ay nagiging hindi na ganun kahalaga. Kung saan ang mga sobrang tumpak at mas mahabang abot na pag-atake ay nagiging karaniwan na. Mas mahalaga siguro, Tumutukoy ito sa bagong panahon ng net-centric warfare kung saan ang kill web ang namamayani. ibabalita pa rin namin ang mga bagong detalye Tungkol sa AFLRW habang lumalabas ang mga ito. kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel para ikaw ang unang makaalam tungkol dito. Panurin ang video na ito tungkol sa isa pang missile ng US na inilulunsad mula sa Himpapawid at posibleng tuluyang magpabago sa Himpapawid na labanan.